Oh. Pero ano ka ba magluto? Kasi nagugutom na ako eh. Alam mo, nakikita ko something healthy. Siguro, gulay. Veggies! Oh my God! Alam mo ba, kakabasa ko lang ng article online. Merong isang garden sa Payatas na namimigay ng libreng gulay. OMG! As in, oh my gulay! Alam mo yan! Pero alam mo, grabe, akala ko wala ng libre sa panahon ngayon, pero libreng gulay. Insane. I know! Eh, tingnan mo ko, sabi, dating OFW yung nagmamanage nun ngayon. Tapos, yung mga kasamahan niya, mga dating OFWs din. Alam mo, what if ipakilala natin sila kay Kuya Alan? Parang naman mapasalamatan sila. Diba? Alam mo, magandang idea yan. Pero even better, puntahan na lang natin. Tama! Let's go! Kasi ang ganda na ginagawa nila para sa community, di ba? Let's G? Let's gulay! Let's gulay! Let's go! Nagsimula po ang Natural Organic Garden ng OFW. Kasagsagan po ng pandemic. Kasi nga, walang trabaho. Walang-wala kami noon. Masaya na kami noon sa simbahan na makatrabaho kami sa garden, tapos may 1 kilong bigas. Kasi hirap talaga noon yung umpisa. Maliit lang po, nagsimula kami sa maliit na garden. Mahirap talaga yung umpisa namin dito. Kasi po, daming basura. Nakatulong po ang garden sa amin kasi hindi na po kami bibili ng gulay sa palengke. Pipitas na lang po kami. Pagtapos yung kita po namin dito ay yun, pinagati-hatian namin. Yun yung pambili namin ng bigas, ulam na isda. Yun po. Kasi wala naman po bayad kami dito eh. Dito na lang kami araw-araw. Nag-akyat kami dito mga 6 o'clock hanggang 10, ganyan. Pasalamat ako kay Trace Rose dahil sa garden, malaki talagang tulong nito. Pasalamat po ako kasi hindi na kami bibili ng gulay dahil dito na po kami, hindi na namin kailangan bumili sa palengke. Pipitas na lang po kami. Nandito tayo ngayon sa Payatas, Quezon City. At personal nating makakakwentuhan ang nagpasimula ng OFW Natural Organic Garden Inc. Hello po, Ate Rose. Magandang araw po. Pwede niyo po ba kaming i-walk through? Ikwentuhan niyo po kami kung paano po nagsimula itong organic garden ninyo. Yung pandemic talaga nang umpisa kami dahil nga yung pupunta ko sa City Hall, yung nabalitaan ko, tapos kasama ko pa yung mga kasama ko na OFW noon na. Yung nahirapan ka na kung saan ka kukuha ng pagkain mo, tapos yung mga gulay ang mamahal pa. Wala pong pondo. Talagang hinikayat ko yung mga kasama ko, mga kapitbahay ko, kaibigan ko, lalo na si Mami Arby na tayo ng maliit na garden. Magtanim tayo para kahit paano makakalibre tayo ng pang araw-araw na mga ganda naman. Ayun, nagustuhan nila naman yung sinasabi ko sa kanila. Ayun, nagtuloy-tuloy na po kami niyan. Opo. Nung pandemic po yun. Opo. So, totoo po talaga na merong pitas all you can dito sa garden ninyo. Opo. Kasi namimigay po talaga kami sa may gusto. Kasi nga, wala naman kaming puhunan eh. Kundi yung puhunan namin is magtitiis lang kami, magtatanim lang kami, may aanihin na kami. Ayun, kaya nagustuhan niya ng mga tao. Bakit niyo po naisipan na ipamigay po na pinagtatrabahuhan niyo po ito na araw-araw niyo po Kaya ang sarap kasi sa pakiramdam, ma'am, yung nakakatulong ka, yung kabawasan na sa kanila yung kahit maliit na halaga, kabawasan na sa kanila yan eh. Diba? Yung pangsahog pa lang malaking bagay na sa kanila yon kasi ang mahal po ng mga bilihin. Opo, ang laking alwa po yun ngayon sa budget niyo. Opo. Paano po kayo nagtutulong-tulong ba? May toka-toka po ba kayo dito? Tulong-tulong po talaga kami. Wala kaming sinasabi na ikaw magdilig ka, ikaw ganito. Wala po kaming ganun. Basta kung ano yung makikita namin trabaho, kung anong makikita nalang trabaho na ikagaganda naman, ginagawa namin. So very harmonious naman po pala yung pagtatakbo nyo po nito at nagkakaisa-isa po talaga kayo.
So ngayon po, pwede niyo po bang ipakita sa amin kung ano yung mga gulay na itinatanim niyo dito sa inyong munting farm? Baka kung pwede po kaming mag-uwi. Try for you. Wow, thank you naman. Naku, Ate Rose. Thank you po kasi pinayagan nyo kaming magpitas or mag-harvest nitong gulay. At least meron na kami ngayong pang nilaga. Petchay, pang nilaga. Tama. Alam niyo po, Ate Rose, napakaganda po ng ginawa niyo rito sa garden niyo. Lalo pa, ang daming nakakakuha ng libreng gulay mula dito, no? And I'm sure po, no, yung mga nakakakuha po dito ng libre ay malaki ang pasasalamat nila sa inyo. Thank you din, nagpapasalamat din ako sa kanila at nakakatulong ako sa mga nangailangan at nakakabawas sa budget nila. Pero alam niyo, Ate Rose, nagpapasalamat din po kami sa inyo dahil marami po kayong natutulungan dito sa munting farm po ninyo. Thank you, ma'am. At dahil po dyan, meron po kaming munting liham po. Ito po, basahin niyo po. Wow, thank you, ma'am. Dear Ate Rose, nabalitaan ko mula sa amin mga maritim na kabutihan ang ginagawa mo para sa inyong community. Hangang-hanga ang inyong ginagawa dahil sa hindi lang nakatulong sa kalikasan, higit sa nakakatulong ka rin sa atin mga kababayan para kahit papano ay mabawasan ang kanilang gastusin sa pagkain. Tulad ng inyong mga tanim naway mas yumabong pa ang biyaya sa inyong buhay. Lubos na papasalamat, Kuya Alan Cayetano. Maaari ka ba namin imbitahan sa studio para sa personal na pasasalamat? Yes po. Nakakatuwa naman yan, ma'am. Yung hindi ko ma-explain. Explainable. Ayan. Ngayon po, tinatanggap niyo po ba ang invitasyon? Naku. Yes na agad. Yes na agad. Opo. Ano pa bang inaantay po natin? E di, tara na po at sasamahan po namin kayo. Let's G! Let's go lang! Let's go! Welcome to Kaitanin Action Guayabunda Rose. Maupay nga gabi mo. Kuya Alan, taga Maydolong, taga sa amin. Kapitbayan ng Borongan. Maupay, nakaka-proud. At sasabihin ko sana, damo nga salamat kan Aya at Rika. Maraming salamat, Aya at Rika. Good job. Hello po. Welcome. At talagang inspiration ka sa marami. Kasi maraming gustong may gawin na project maganda. Pero maraming agang, maraming, di ba, yung kaya ba o hindi. At syempre, hindi madaling kumuha din ng lupa sa Metro Manila. But kayo, kumbaga, you just did it. Anong una mong tinanim? Just out of curiosity. Yung ano po, yung mga madali po, yung pitsay po, okra, talong, yun po yung maunang-una namin tanim. At napakaganda ng konsepto na ang tawag yung pitas ng gulay. At saka siya lang yung bulaklak na nagtanim ng gulay. Rose siya eh. Oo nga. Pero talaga nakaka-proud. Tapos paano yung ano? So, who is qualified to go to the garden para mamitas? Kahit sino po, basta malunggo po. Pero tingnan mo, Ate Rose, no? Di ba yung sabi kasi tinuturo sa atin lahat sa school, di ba? Kung anong ating itatanim, Yan ang yan ating aanihin. Diba? Pero minsan, ang hindi tinuturo, pag tama yung tinanim mo, di ba, magbe-bear fruit yan, dadami ng dadami. So, tingnan mo from walang magawa na may ginawang mabuti, sa walang makain, may kinakain. Tapos, yung lesson, di ba, yung parang honesty tayo dito pero generous kami kahit sino sa inyo. And that's why we want to be of help sa inyo. May regalo din po ang Kaitano in Action with Guayabunda sa inyo. No? Anong aking mga regalo, Kuya Alan? So, may seedlings, may garden tools, and of course, may 10,000 pesos. Thank you po. Thank you, Tito Alan. Pero nakaka-proud lang. Ito ay regalo sa Thank you inyong po. grupo mula sa Kaitano in Action. Kung may maisip kayo, yun, may plano na at makakatulong kami, we want to partner with. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat Maraming po. salamat.
Ako take away ko, Kuya Alan, walang maliit, walang malaking lugar kung gusto mo talaga gagawin mo. Maraming salamat. Kuya Alan, Rose, sa ating pagbabalik, Alan Peter Pick, kung saan marami ang mananalo. At lahat ng ating audience ngayon, katulad ng mga gabi, dito po sa ating programa, ay walang uuwi na walang regalo mula sa ating programa. Lahat ng yan na magbabalik po ng...